Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin luwal ating biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sasanay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pag-asa nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos
dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Wala na po tayo mga kapatid. Awitin na po natin ang bilang 108 sa atin pong mga himnaryo. O Jesus, kaibigang tapa, aliw sa dusa ko't bagabag, ang buhay kong nawakawak, napabalik na kagyat. Jesus ka, ibigan kong tapat. Jesus, tapat kong kaibanan labanan, lunas ng aming kasalanan tunay, aliw sa nalulumbay, pastor na naliligaw. Jesus kong kagaling-galingan, ano ang kakailanganin sa Diyos Amang maawain? Anak niya'y Sugo sa atin, kaligtas ay gayon din. Jesus ka, ibigang magaling. Jesus, tapat kong kaibanan labanan, lunas ng aming kasalahan tunay, aliw sa nalulumbay, pastor ng naliligaw. Jesus kong kagaling-galingan, sasalungaing sang libutan, bundok ng mga kasalanan. Hindi ko katatakutan na walang alinlangan. Jesus sa aki alalay. Jesus, tapat kong kaibanan banal, lunas ng aming kasalahan tunay, aliw sa nalulumbay, pastor ng naliligaw. Jesus kong kagaling-galingan, kung ito'y ating iingatan, matatag na pakikilaban, umasa ng tagumpay, ibibigay na tunay ni Jesus, mabuting kaibigan. Jesus,
Wala pong sawa, ipagpatuloy natin ang pagpupuri, pagluwalhati sa ating Panginoong Hesukristo. Numero 181 po naman ang ating susunod na aawitin. Jesus, dakila sa amin ay tanglaw na tanging gabay ng aming buhay. Kami po nawa ay papatnubayan ng lagi ama sa paglalakbay. Kami mayroong tanging layunin, ang bawat isa'y tumitin. Ang paraisong langit ay kamting sa maluwalhating baya'y mapiling. Isang iglesia ang tatag ng Diyos, si Kristo Jesus ang manunubos. Bayang hinirang at mahal ni Jesus, aring sarili walhati sa Diyos. Kami mayroong tanging layunin, ang bawat isa'y tumitin. Ang paraisong langit ay kamting sa maluwalhating baya'y mapiling. Sa kalagayan sa sandaigdigan, kabalisa ay di maiwasan. Ang paglilingkod ay tibay ng dibdib, upang tamuhin natin ang langit. Kami mayroong tanging layunin, ang bawat isa'y ito ang mithiin. Ang paraisong langit ay kamting sa maluwalhating baya'y mapiling. Ipagpatuloy po natin ang ating pag-aawitan ng mga pagpupuri sa ating Panginoon Diyos, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Huling awit, mga kapatid, numero 179 sa atin pong mga imnaryo. Ang mahirap na tinig ni Jesus ay narinig sa malayong dako ng luwa at pag-ibig. Ako'y pinupukaw sa aking pagkakaigli, upang ako sa
Jesus nating ibig upang sasada ay mabilis na ako ay gisingin sa aking kasalanan. Pusong tigip sana ay kanyang binisan. Siya sa akin ngayon laging umaalay. Dahil lang sa Kanya'y mabubuhay. Siya ay tumatawag, nag-aanyaya sa lahat. Tayo'y nihikayat ng boses niyang mabanayad. Halina at lumapit kay Jesus nating ibig upang sasala ay mabilis. Sa Kanyang mga aral ako'y laging susunod, pagkat siya'y akin at ako'y kanyang lubos. Ako ay pinalaya sa salang pagkagapos. Ito'y tanda ng kanyang pag-irog. Siya ay tumatawag, nag-aanyaya sa lahat. Tayo'y nihikayat ng boses niyang mabanayad. Halina at lumapit kay Jesus nating ibig upang sasala ay mabilis. Mga minamahal, mga iginagalang at mga pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig. Pangunahin na nga po sa lahat ng atin mga kasangbahay, charity must always begins at home. Batiin muna natin ang ating mga sariling kaluluwa, ang ating mga mahal na kabiyak, ang atin mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Ang pagliligtas po kailangan makita ng Diyos. Inuuna muna natin ang atin mga sarili, at kapag naibigay na po natin sa kamay ng Panginoon ang lahat sa ating buong sangbahayan, atin pong ibabahagi sa lahat ng ating mga kapwa-tao.
Binabati po namin ang lahat ng ating mga kaibigan, ang mga lalaki at mga babae na araw-araw ay idinaragdag ng Diyos sa bilang ng kanyang mga tagapakinig sa pamamagitan po ng karunungan na pinalago ng Diyos sa huling araw para wala na tayong maidahilan na hindi natin napakinggan na mayroong iisang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Itinayo anyo 32 doon po sa siyudad ng Jerusalem ng Judea. Ito nga po ang ating tinutularan sa huling araw na ito. Unang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 14. Ang iglesia na tanging binayaran ng Diyos ng kanyang sariling dugo. Aklat ng mga gawa 20:28. Ang Diyos po walang laman at walang buto, walang dugo. Kaya po nagkaroon ng dugo, katawang tao ang Diyos. Mga kapatid, ang tao may dugo. Kaya naman, siya po nagkatawang tao, hindi siya tao. Siya po ay espiritu, tunay na tunay, walang laman at walang buto. Ngunit, para tubusin niya tayo, na kanyang mga mananampalataya kung papaanong ng panahon ng bansa ng Israel, nililinis niya sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop na walang kapintasan, ang Panginoong Hesukristo. Siya ang ating kordero. Siya ang banal para magkaroon ng dugo, nagkatawan tao. Hinubad niya muna ang kanyang pagkadiyos. Filipos Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 10. Kaya naman sa pangalan niya, iluluhod natin ang ating mga tuhod. Tayo na nasa lupa, maging ang lahat ng naroon sa kaharian niya sa langit. Luluhod at maging ang mga nasa ilalim ng lupa o nasa ilalim ng mga tubig. Sa Huwebes po ng gabing ito, patuloy po tayong pumapasok sa pagpapasimula ng ating wika nga lakbayin sa taong 2015. Ngayon po ay Enero 22 na po. Ihanda na po natin ang ating mga puso, ang ating mga kaluluwa. Tawagin na po natin at husayin ang lahat ng ating mga kasangbahay, at kahit na po tayo nag-iisa, dadalawa, tatatlo o aapat, huwag po nating ikakahiya ang pangalang Kristo Jesus. Kung ikakahiya natin, ikakahiya niya tayo sa kanyang ikalawang pagparito sa harapan ng kanyang mga anghel. Itiklo po muna natin ang ating mga tuhod. Kuhanin na rin natin ang ating mga Biblia. Mananalangin po muna tayo at magpapasalamat. Dadaing at hihiling tayo sa Kanya ng mga kapatawaran sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha ka pong kagalang-galang, Ikaw ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ang may-ari at lumalangka ng lahat ng mga bagay, ang pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon, na Ikaw ang buhay na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga propeta sa bansang Israel, Ikaw rin ang pinagtapatan, pinaglingkuran
hanggang kani-kanilang mga kamatayan ng aming mga minamahal na mga magulang. Sa banal at napakamalinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, masusulyapan mo po kaming muli sa silong po ng aming mga dampang tahanan, kahit na po ang marami ay iisa, tatatlo, o aapat lamang kami sa amin-aming mga sangbahayan na naninikluhod sa iyo. Sumasampalataya po kaming tatanggapin mo po ang aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Panginoon po naming Jesus, maraming salamat po sa iyo sa napakamapayapa na maraming mga araw na pinalipas mo po sa aming lahat. Nilipos mo kami ng buhay, kagalingan, kalakasan. Pinakain mo po kami, binigyan ng magagandang kapalaran. Pinalakas, pinagaling ang aming pangangatawan at higit sa lahat, maraming salamat po. Patuloy mo kaming pinagtitiisan at pinagtitiyagaan, inaaralan, tinuturuan, dinaragdagan ang aming pananampalataya, pinalalakas mo po ang aming mga pagkakilala sa iyo na minsan lamang ibinigay mo po sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Jesus, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po't sa iyong kagilagilalas na mga kaliwanagan. Ama, nalalaman mo po kung paanong ginugol namin ang ipinautang mo sa amin ng mga araw. Ama, kung kami nagkulang, nagkasala, hindi nangakaabot sa iyong banal na kaluwalhatian, patawarin mo po kami, Ama, sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Ipinagpapasalamat din namin sa iyo ang patuloy mo pong pag-iingat sa lahat ng aming mga minamahal sa buhay, na katulad po ng mga anak na ibinigay mo po sa amin ni kapatid na Rosita. Salamat po, tinatangkilik mo pat pinapatnubayan at pinubuhay sina Emmanuel, sina Bobby, si Noel, si Ruth at si Joel, maging ang aming mga manugang, katulad po, Panginoon, ni Teofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malo, at ang lahat ng aming mga apo, na katulad po ng ipinagkaloob mo sa aming dalawa ni kapatid na Rosita. Salamat po, binubuhay mo pa si JC, si BJ, si JR at John Matthew, Paul, Noren at Sarah, si Micah, Laika, Joshua, Rebecca at Kay, maging si Richard. At Ama naming Diyos, kahit na po ang mga kapatira namin sa laman, hindi mo rin sila pinabayaan ni pinagkulangan, tulad po ni Ekspektasyon, ni Prospero, ni Felicidad, Dolor, Eliezer at Neftali, ni Fe at ni Lolita, at gayon din ang ilan sa aming mga kamag-anakan na naroon sa malalayong mga bansa at mga bayan. Salamat po't hindi mo rin sila pinabayaan ni pinagkulangan man. Tinulungan mo po't inilayo sa biglang kamatay at mabibigat na karamdaman, at patuloy mong pinagbubuksan ng magagandang kapalaran. Salamat sa iyo, Ama. Hindi mo pa rin pinababayaan si Prospero Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip, si Enrico, si Abner, si David, si Daniel, si Shannon, Analira, si Jacob, si Bayan, Guanson at ang kanyang buong sangbahayan. Higit na nga po si Lolita, si Susan, si Lenlen, si Jingjing, si Fe at Ador, si Pido, si Victoria Malangkes, lalong-lalo na nga po si Flor Bautista Gonzales at Rosemary Lucerna Gonzales. Sila pong lahat, Aman Diyos, ipinagtatagubilin namin sa iyong kamay, na naway patuloy mo pong lingapin at ingatan. At sa gabi pong ito ng Huwebes, hindi rin namin nalilimutang ipagpasalamat sa iyo at idalangin ang mga lalaki't mga babaeng patuloy mo pong idinaragdag sa bilang ng iyong mga tagapakinig
Maawa ka po sana, Panginoon, sa kanilang lahat. Sana'y katukin mo rin ang kanilang mga puso't kalooban at tipunin mo rin po silang lahat sa iyong banal na kawan. Sa ikalawang pagparito mo po, magkasama-sama po kaming lahat, makapasok sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, sa Huwebes ng gabing ito, muli mo po sanang kasangkapanin. Muli mo po sanang banalin at linisin ang puso, ang isip at kalooban ng iyong hamak na alipin, na gawin mo po sanang munting kasangkapan upang makapaglahad na muli ng iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Bigyan mo nawa ng bis at kapangyarihan ang kanyang tinig, na kung ito'y mapakinggan ng iyong mga tupang nangangalat sa buong sanglibutan, sila man po, Aman Diyos, ay maging maaamo, tumanggap ng buong kalooban, ng walang kapaimbabawan ng iyong mga banal at dalisay na aral. Magbunga po sa aming lahat ang iyong mga palatuntunan ng mas maraming mga gawang kabanalan. Aman Diyos, habang kami po ay nangakikinig, banalin mo po ang aming mga kaluluwa. Patawarin mo po kami at linisin, at ang marami na po sa amin na pinasasapitan mo ng sari-saring karamdaman at iba't ibang suliranin sa buhay. Aman Diyos, tulungan mo pong mangagsigaling pa kaming lahat, maragdagan pa ang aming mga araw, lalo na nga po ang katulad na ng iyong anak, na patuloy na pong tumatanda. Gayon din po si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero at Glenda, si kapatid na Concepcion Tenedero, si Floro, si Robert at Mercedita, si Olivia at si Mirna, si Rogelio at si Expectacion. Dagdagan mo pa po sana kami ng maraming kagalingan at kalakasan, hindi po upang gamitin namin sa kalikuan at kalayawan, kung hindi masumpungan mong aming ginugugol sa paglilingkod sa iyo hanggang aming mga kamatayan. Amang banal ang lahat po ng ito. Idinadalangin namin, sinasampalataya na namin, ipagkakaloob mo po, ibabasbas mo po sa aming lahat. Sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon po ay atin ang buksan ang ating mga Biblia, at ang pinakabanal na paksa na ibig ng Panginoong Hesus na ituro sa atin ay ang aklat po ng Marcos sa kanya pong Kapitulo 1 at versikulo 7, na hayaan po ninyo na aking basahin. At siya ay nangangaral na nagsasabi, "Sumusunod sa hulihan ko ang lalong makapangyarihan kaysa akin." Ito po ang unang bahagi nitong 1:7 ng Marcos. At dito po, meron pong ipinakikilala ang nagsasalita na meron ikang sumusunod sa kanya, mas makapangyarihan kaysa akin, ang kanyang wika. At ang pagpapatuloy po, hindi ako karapat-dapat yumuko at kumalag ng tali ng kanyang mga pangyapak. Sa ikalawang bahagi ng ating paksa, itong nagsasalita na merong susunod sa kanya, ang ibig sabihin pagkatapos niya, meron naman darating para ipagpatuloy ang kanyang gawain. Mga kapatid, ang wika po ng nagsasalita sa tinatawag na kadakilaan nitong darating sa kanyang hulihan, hindi siya karapat-dapat na yumukod upang kalagin ang tali ng kanyang tsinelas o ng kanyang sapatos. Pangyapak. Pagka binabanggit po yung pangyapak,
sapatos po yun, mga kapatid at mga tagapakinig po namin. Maging sa Bibliang Ingles na pinanggalingan ng Tagalog sa King James Version, and preach, saying, there cometh one mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stop down or to stoop down and unloose. Sa makatwid dito po, lalo pong lumiliwanag na kung isasalin nga po sa Tagalog, kanya ikang ipinangangaral at kanyang sinasabi, merong darating sa kanya sa pagkatapos niya, there cometh one mightier. Pagkatapos niya, may darating na mas makapangyarihan than I after me, kaysa kanya pagkatapos niya. The latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose. Sipin ninyo yun? Na hindi raw po siya karapat dapat. Hindi siya karapat dapat yumuko man lang para kalagin ang tali ng kanyang panyapak. Ang ibig sabihin, napakadakila nitong darating sa kanyang hulihan. Ngayon, para ito po ay ating lubos na maliwanagan, sino po baga ang tinutukoy dito sa ating paksa? Sino ba itong nagsasalita, nangangaral, na merong darating sa hulihan niya? At ano po baga ang kanyang sinasabing ipinapangaral? Basahin po natin ang pinakaugat na pinagmulan nitong 1:7 ng Marcos. Buksan po natin ang Marcos 1:1. Ang pasimula ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Sa makatwid, itong tagpong ito ang pagpapasimula ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo na anak ng Diyos. At sa 1:2, ayon sa pagkasulat kay Propeta Isaias na propeta, narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong muka, na maghahanda ng iyong daan. At sa 1:3, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Sa makatwid, napakaliwanag po. Itong paksa na ito ang pagpapasimula ng tinatawag na Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tagpong ito nang sabihin ng nagsalita, siya ika ay nangangaral na nagsasabi, sumusunod sa hulihan ko, ang lalong makapangyarihan kaysa akin, hindi ako karapat dapat yumukod at kumalag ng tali ng kanyang mga paa. Mga tagapakinig, at ito ikang nagsasalita, ito ay isinugo ng Diyos ayon sa pagkasulat kay Propeta Isaias. Ito ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng hula, ang lalaki na sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Kaya nga, para lubos po na lumiwanag sa atin kung sino itong sugo na ito, isinugo sa pamamagitan ng hula ayon sa mga banal na kasulatan. Sino ba itong tinutukoy na ito sa ating paksa? Marcos 1:4. Dumating si Juan na nagbabautismo sa ilang at ipinangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Napakaliwanag po. Ang nagsasalita sa ating paksa, walang iba kung hindi ang lalaking si Juan Bautista. At ito ang isinugo
sa pamamagitan ni Propeta Isaya, sa pamamagitan ng hula. Ito po ang lalaki na sisigaw sa ilang, at ito ang nagsasabing, tuwirin ninyo ang kanyang landas, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Bakit? Yun nga pong Panginoon na yun ang darating pagkatapos niya, yun ang nasa likuran niya, yun ay mas lalong makapangyarihan kaysa kay Juan Bautista. Sa mga tuwid, mga kapatid at mga magulang, dito ay makikilala na natin yung paghahanda, yung pagsigaw ni Juan Bautista sa ilang. Ang ibig lang sabihin ng ilang, walang taong nakakakilala doon sa darating. Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, ituwid ninyo ang lahat ng wika nga, liku-likong mga daan, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas, na kung liliwanagin lamang, ipinapahayag na ni Juan Bautista, magsipaghanda na kayo. Darating ang isang tinatawag na lalong makapangyarihan kaysa akin. Kaya nga po, nang sabihin niya, hindi man lamang ako karapat dapat yumuko upang kalagin ang tali ng kanyang sapatos, ipinakikilala ang lubos at napakadakilang pagrespeto ni Juan Bautista sa darating pagkatapos niya. At sa 1:5 ng Marcos, nilalabas siya ng buong lupain ng Judea at nilang lahat ng mga taga-Jerusalem, at sila'y binabautismuhan niya sa ilog ng Jordan, na nagpapahayag ng mga kasalanan. 1:6, si Juan ay nananamit ng balahibo ng kamelyo, at may isang pamigkis na katad sa palibot ng kanyang baywang, at kumakain ng mga balang at pulot-pukyutan. Dito po ipinakikilala ang tinatawag na kapakumbabaan ng lalaking si Juan Bautista, na siya po, bagaman isinugo ng Diyos, sa kanya naganap ang hula ng Diyos sa pamamagitan ng propeta Isayas. Siya po ay wika nga, isipin ninyo, mangangaral, makinig kayong mabuti, makinig kayong mabuti. Pero kung siya'y manamit, balahibo lamang ng mga hayop, at ang kinakain niya mga balang at mga pulot-pukyutan lamang. Mga kapatid at mga magulang na nagpapakilalang siya'y isang tulad lamang sa isang ordinaryong tao, pero ang ipinakikilala yung darating sa likod niya, pagkatapos niya lalong makapangyarihan, lalong dakila. Mga kapatid, at ibig lang ipakilala ni Juan Bautista ang pagrespeto. Isipin ninyong sabihin niyang kahit daw siya hindi karapat dapat na yumuko sa harap noong Panginoon na darating sa likod niya at magkalag ng tali ng kanyang sapatos. Ayon po sa Biblia, ano po ang pagkakaiba? Ito pa, ni Juan Bautista doon sa sumusunod sa kanya. Marcos 1:7, atin pong bigyan ng emphasis ang ating paksa. Siya'y nangangaral na nagsasabi, sumusunod sa hulihan ko ang lalong makapangyarihan kaysa akin. Sumusunod po, ang ibig ipakilala, mas makapangyarihan yung darating pagkatapos niya. At bagaman nga si Juan, ayon mismo sa propeta Isayas, ay isang literal na sugo ng Diyos sa pamamagitan ng hula, ang sumisigaw sa ilang, siya nga, ang wika, mga magulang at mga kapatid, pinagkalooban siya ng Panginoon Diyos upang makapangaral, ngunit ayon sa kanya, mas higit ang kapangyarihan, lalong makapangyarihan kaysa kanya, yung sumusunod na kanyang ipinangangaral niya ng kanyang kapanahunan. Paano po ipinakikilala ng Biblia
ang kahigitan niyaong ipinangangaral ni Juan Bautista sang-ayon po sa tinatawag na mga kasulatan. Paano ipinakikilala ng Biblia ang kahigitan nitong darating? Kaya nga sa ikalawang bahagi ng Marcos 1:7, hindi nga raw karapat-dapat yumukod at kumalag ng tali kahit na ng sapatos noong darating. Isipin ninyong laking respeto ang ipinakikilala ni Juan Bautista. Kung si Juan Bautista isinugo mismo ng Diyos hindi karapat dapat magkalagman lamang ng tali ng panyapak. Gasino pa kaya tayong mga tao sa huling araw na ito? Dito po mga kapatid, merong isang banal na bagay na ibig na ituro ang Panginoon sa lahat ng mga tao, lalo na nga po sa atin sa huling araw na ito. Wag naman po kayong magagalit. Talaga pong napakarami pong tao, talagang kulang na kulang sa respeto. At sa katotohanan po, napakarami pong tao, hindi nga po kilala si Kristo na siya nga po yung Diyos. Yung Panginoong Jesucristo, yun ang darating na ang ibig ipakilala ng pagdating ng Kristo. Mga kapatid, bago pa lang dumating ang Kristo, inihahanda na ang kanyang lalakaran ng mga kapanahonang iyon, tulad nga po ang mga Israelita sa mga tupa na nangaliligaw at naglilingkod at sumasamba sa kani-kanilang tinatawag na akala nila'y mga Diyos. Wala pong lumuluwalhati, walang pumupurit sumasamba sa Diyos. Kaya ipinagpauna na isugo ang lalaking si Juan Bautista para pag nagkatawan tao na ang Kristo, meron na siyang mga tupa na maaamo na magsisilapit sa kanya at tatanggap ng kanyang mga salita at mga palatuntunan. Ngunit, wala nga pong banal wala nga pong matuwid. Nasusulat po sa Romanos Kapitulo 3, versikulo 10 hanggang 18, lahat po ng tao sinungaling, lahat ng tao ay masama, lahat ng tao, mga kapatid, ay nasa kadiliman. Kaya nga, bago dumating ang Kristo, isinugo muna ang tinatawag na magpapatag ng kanyang dadaanan. Yun ay spiritual na kumakatawan lamang. Mga kapatid, halimbawa nga po sa atin sa huling araw na ito, kapag halimbawa ang isang marangal na tao darating sa isang bansa o isang bayan, nililinis muna ang mga dadaanan ng bisita na hari o reyna. Paplansyahin muna yung mga kalsada at itutuwid muna at pagagandahin muna yung mga bahay-bahay na dadaanan nitong espesyal na bisita. Ganyan po ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. At sa ating paksa sa 1:7 ng San Marcos, ipinakikilala na dapat respetuhin. Dapat respetuhin yung susunod kay Juan Bautista, mga kapatid. At ang pagrespeto talagang napakalaking pagrespeto. Isipin ninyong sabihin ni Juan Bautista na kahit siya mismo sugo ng Diyos siya mismo hindi karapat-dapat yumuko para kalagin ang tali nung susunod sa kanya. Isipin ninyo yan, mga kapatid. Sino nga po baga? Para lubos nating maliwanagan, totoo ba kapatid na si Rilo, na ang sumunod nga kay Juan Bautista na dapat irespeto ng lahat ng mga tao, lalo na nga sa huling araw? Ngayon po sa huling araw mga kapatid, napakahirap nang makakita ng isang tunay na Kristiyano napakarami pong nagsasabi, lalo na yung mga born again, mga ipinanganak daw muli ng Diyos. Kausapin mo, ano isasagot sa iyo? Mabuti na lamang mabait sa akin si Brother Jesse. O hindi ba mga mangangaral mismo?
Yung mga hallelujah, amen, praise the Lord. Punta tayo sa Luneta. Doon mananalangin tayo kay Brother Jesse. Bumili kayo sa amin ng payong. Ng panyo, isulat ninyo yung mga request ninyo kay Brother Jesse. At pagsigaw ko ng amen, iharap ninyo sa langit yung payong, ipukul ninyo yung panyo na merong nakasulat na hinihiling ninyo. Pagkatapos pag-uwi nyo ng bahay, isipin ninyong tinanggap na ninyo. O hindi ba? Yan ba'y uri? Yan ba'y magandang uri ng pagrespeto sa lalong makapangyarihan kaysa mga isinugo ng Diyos na tulad ni Juan Bautista? Maraming mangangaral ngayon sa huling araw, walang respeto. Hindi nga nila nakikilala ang tunay na Kristo. Mga tagapakinig at mga magulang po namin. Sino nga po baga? Yan ba ang sumusunod kay Juan Bautista sa ating paksa? Buksan po natin ang Mateo Kapitulo 8, versikulo 8. At sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Datapwat sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. Puputulin ko po muna. Hindi ko na po binasa yung itaas ng Mateo 8. Ang pagkakataong ito ng ang Panginoong Jesucristo ay maparoon at nangangaral sa Capernaum, nabalitaan ng isang senturyon paroroon ng Kristo. At ang senturyon na ito, meron pong alila na mabigat ang lagnat at mamamatay at naghihingalo. Kaya nga, kara-karaka pumaroon ang senturyon at nakiusap at nagsabi sa Panginoong Jesucristo, Panginoon, maawa ka sa aking alipin, pagalingin mo ang aking alipin, nakikiusap ako sa iyo. Senturyon, no? Kapag sinasabing senturyon, ay makapangyarihan yan. Binigyan niya ng kapangyarihan. At senturyon, ito ay alagad ng emperyo ng Roma. Pag sinasabing senturyon, Panginoon ng 100 kawal. Kaya nga centurion century, 100. Makapangyarihan, binigyan ng kapangyarihan ng kaharian ng Roma. O ng emperyo ng Roma, katulad po ng sinabi sa atin kanina sa 1:7 at sa 1:1 ng San Juan, na itong ng San Marcos, na itong si Juan Bautista isinugo na niya sa pamamagitan ng hula at binigyan ng kapangyarihan para mangaral at ihanda ang matuwid na daan para sa pagdating niya. Mga kapatid at mga magulang, gayon din ang senturyon na ito. Makapangyarihan. At nang marinig nga ng Panginoong Hesukristo ang kanyang pakiusap, paparoon ako sa iyong bahay. Ano po ang sinabi ng senturyon? Sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Anong ibig sabihin ito? Ang ibig bang sabihin ito ay ayaw patuloyin ng senturyon ang Panginoong Hesukristo sa loob ng kanyang bahay? Hindi po. Ito po'y pagrespeto. Sapagkat sumasampalataya ang senturyon na ang Kristo ito ang hinuhulaan at itinuturo, ipinagsisigawan ni Juan Bautista na mas makapangyarihan kaysa kay Juan at kahit kanino. Kahit na sa kanya, kahit na siya senturyon. Sipin ninyo yung Panginoon, pupunta sa bahay ng senturyon at ang sabi ng Panginoon, ipakagalingin ko siya. Pero sinansala ng senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Ang sinasabi ng senturyon, yung kanyang sarili. At ibig ipakilala ng senturyon ang kanyang pagrespeto sa Panginoong Jesucristo. Tandaan niyo yan, mga tagapakinig, yung respeto. Hindi sa ayaw niyang papuntahin sa bahay, kundi ang pananampalataya niya, ito ang Diyos. Ito ang lumalang ng langit, ng lupa, ang makapangyarihan sa lahat.
papasok sa aking bahay. Lalo na yan, centurion, makasalanan ang mga, alam na ninyo, ibig kong sabihin, ang lahat ng nasa gobyerno nung araw. At hanggang ngayon, walang matuwid, wala kahit isa, ang lahat ay puro kurakot. Kaya nga sabi ng centurion, ang ibig ipakilala, wag Panginoon, hindi ka rapat-dapat. Wag kang paparoon sa bahay ko. Pero, salitain mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. Napakalaki ng respeto, napakalaki ng pananampalataya ng centurion. At sa 8:9, nang Mateo rin, sapagkat ako rin naman ang wika ng centurion. Ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan, na may nasasakupan akong mga kawal. At sinasabi ko rito, yumaon ka, siya'y yumayaon. At sa isa, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. At kanyang ginawa, mga kapatid. Ano ang ibig sabihin nito? Panginoon, ako rin naman ay may kapangyarihan, ang wika, na ako'y may mga katulong, ako'y may mga alila, ako'y may mga alagad, na kapag tinawag ko ang isa man sa kanila, agad silang lumalapit sa akin, at pag sinabi kong gawin mo ito o gawin mo yon, sila yumayaon at ginagawa ang aking ipinag-utos sa kanila. Ang ibig lamang ipakilala ng centurion, mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo na lalong makapangyarihan sa kanino man. Sabihin mo lang ang wika niya sa Panginoong Jesucristo at ito'y magaganap na, magagawa na. At yun nga ang ginawa ng Panginoon ng araw at oras na yon, ay gumaling ang kanyang alagad. Kaya nga po, sa katotohanan, ano po ang tunay na pagkakilala hindi lamang ni Juan Bautista, kundi ng lahat ng mga apostol sa ating Panginoong Hesukristo. Napakaliwanag po rito. Maging yung isipin ninyo, pati yung centurion ng imperyo ng Roma na naroon sa pagkakataong yaon sa Capernaum na humingi ng tulong sa Panginoon, meron siyang pananampalataya na talagang lalong makapangyarihan ang Kristo kaysa kay Juan Bautista. At ito ang pagkakakilala rin naman ni Juan Bautista. Yung iba pang mga alagad ng Panginoon, ano nga po ang pagkakilala nila sa Panginoong Hesukristo? Pagkatapos nga po, halimbawa, na napugutan na ng ulo si Juan Bautista, alam natin ang kasaysayan ng kamatayan ni Juan Bautista, mga kapatid, yung ibang mga apostol na tinawag ng Panginoong Jesucristo, yung 12 apostol, at maging si Apostol Pablo na isinugo sa kahintilan. Ano ang pagkakilala nila sa ating Panginoong Jesucristo? Romanos. Hayaan pong basahin natin muna sa Bibliang King James Version na pinanggalingan. Sa 9:5 of Romans, King James Versions. Whose are the fathers, and of whom, as concerning the flesh, Christ came, who is over all, God, blessed forever. Amen. Sa Tagalog, 9:5, na sa kanila ang mga magulang, at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat at nasa lahat, lalo sa lahat. Anong wika sa 1:7? Sa ating paksa sa Marcos, dumarating sa likod ko ang lalo makapangyarihan kaysa akin. Lalo sa lahat. Ang pagkakilala ni Apostol Pablo sa Romanos 9:5, lalo sa lahat. At sumasa lahat, na siyang lalo sa lahat. Ano pa? Diyos na malwalhati. God bless forever. Amen. Diyos na malwalhati, magpakayi kailanman. Amen. Siya nawa
Napakaganda po ng ating pag-aaral, mga tagapakinig po namin. Kaya nga ito ibinabangon sa atin ng Panginoon sa huling araw na ito, sapagkat talaga pong halos wala na pong rumirespeto sa Panginoon. Tignan po ninyo, yun na lamang utos ng Panginoong Hesus. Huwag kayong magpatawag ng Panginoon, iisa ang Panginoon, ang Diyos nga, na nasa langit. Ito nga, itong ipinakilala ni San Juan. Ito nga pong ipinakilala ni Apostol Pablo, Diyos na malawalhati, na mula sa bansa ng Israel, 9:5 ng Roma. Ito nga pong nakilala ng senturyon. Mga tagapakinig po namin na humingi ng tulong sa Panginoon, na ang wika sabihin mo lang, gagaling ang alila ko, at ginawa nga ng Panginoon. Yan ang pagkakilala nila. Sa huling araw na ito isipin ninyong inutusan ng Diyos. Ipinag-utos na ng Panginoong Jesucristo, huwag kayong patawag ng Panginoon. Ano naman ang ginawa ng simbahang Katoliko? At ng maraming tinatawag na mga relihiyon. Huwag kayong magpatawag ng Ama. Meron kayong Papa sa Roma. Yung mga mangangaral ninyo, lahat pare. Isang tambak ang tatay ninyo, isang tambak ang ama ninyo. Iisa lang ang Ama, ang Panginoon Diyos. Huwag kayong magpatawag ng Panginoon. Anong ginawa ninyo? Nagpatawag kayong kardinal. Kardinal means magpatawag kayong Monsignor. Mon, akin, Senyor, Panginoon. At hindi pa kayo nagkasya, nagpatawag pa kayo ng kardinal. Ang ibig sabihin ng kardinal, yung pinakatuktok, yung pinakamataas, yung pinakatulis. Kardinal, wala nang hihigit pa. Kaya lahat kayo puro Vicarius Filii Dei. Kahalili kayong lahat ng Diyos. Sa 2 tapyas na bato lang, isipin ba ninyo, unang-unang utos Kapitulo 20, versikulo 1, Ako ang Panginoon ninyong Diyos na naglabas sa inyo sa pagkaalipin sa Ehipto. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Utos ng Diyos sa lahat yan. Mga kapatid, noong una doon sa bansa ng Israel. Pero nang magkatawan tao na ang Panginoong Jesucristo, yan kumakatawan na sa lahat. Para sa lahat, huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Panginoon Diyos na nagkatawan tao, ang Panginoong Jesucristo. Ang ginawa nga naman ninyo, pinalitan ninyo ang Diyos, sinipa ninyo ang Panginoong Jesucristo at inilagay ninyo yung inyong mga papa sa Roma, yung inyong mga obispo, mga sugong anghel ninyo, yung inyong mga niluluwalhati, pinapupurihan, pinasasalamatan. Mga kapatid, at huwag kayong magpatawag na guro. Napakaliwanag po sa bagong tipan. Ang Panginoong Jesucristo nagsasalita, huwag kayong magpatawag ng guro. Iisa ang guro, ang Kristo nga. Nagpatawag naman kayong lahat ng pastor, ministro, reverendo. Meron pang mga obispo dyan Most Holy Reverend. Tinamaan ng sinalibad ng most na, holy pa, reverend pa. Nako po, Panginoon. Parang kumakatawan yan sa 666 Antichrist. Si Satanas na umupo sa luklukan ng Panginoong Diyos. Ayon sa itinuturo ng banal na kasulatan. Kaya nga, dito'y ipinakikilala, hindi lamang ni Juan Bautista, hindi lamang ng senturyon, hindi lamang ng mga apostol na katulad ni Apostol Pablo, ang lalo sa lahat. At sa Efeso ay pinakikilala, sumasa lahat, sa ibabaw ng lahat, may isang Diyos, may isang Ama, may isang Panginoon, mga magulang na sumasa ibabaw ng lahat. Sino yan? Yung Diyos na nagkatawan tao. San Juan 1:1 at 14. Mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo. Bilang huling katanungan po natin, ano po baga lamang ang ipinakahahangad ng Diyos na ipakilala, ituro at ating kilalanin sa banal at dalisay na aral na ito? Malakyas 1:6. Buksan po natin, Malakyas.
Iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng alila ang kanyang Panginoon. Kung ako nga ay ama, hindi bang Diyos ang ama nating lahat? Saan nandoon ang aking dangal? Ito po ay tanong na nagpapaliwanag. Iginagalang ika ng anak ang kanyang ama. Yung mga alila, iginagalang ang kanilang Panginoon, katulad ng senturyon na humingi ng tulong sa Panginoon. Sinabi ng senturyon, Panginoon, huwag ka nang pumunta ng bahay ko, hindi ako karapat-dapat. Ako man ay katulad mo, may kapangyarihan din. Ako sa aking nasasakop. Pagkailangan ko ang isang bagay, tinatawag ko ang aking mga kawal, agad na lumalapit, at pag sinabi kong gawin mo ito, gawin mo yan, ginagawa, Panginoon. Sabihin mo lang ang salita, mangyayari. Gayon nga ang sinabi ng Panginoon at wika pa nga ng Panginoon, napakalaking pananampalataya ng senturyon na ito na hindi ko nakita sa Israel. Isipin ninyo yan, sabihin lang daw ng Panginoon ay gagaling na, at ng araw at oras na yon, gumaling nga ang alila ng tinatawag na senturyon. Ang wika ng Panginoon sa Malakias na may kinalaman sa ating aralin na ibig ituro sa atin, ang mga anak ay ginagalang ang kanilang mga tatay at ang mga alila sumusunod sa kanilang Panginoon. Kung ako nga ay ama, ang Panginoon Diyos nagdaramdam sa atin. Kung ako nga ay ama, saan nandoon ang aking dangal? Sipin ninyo yan. At kung ako ay Panginoon, saan nandoon ang takot sa akin? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, oh, eto na, ang galit ng Diyos, ang paghihinanakit. Oh, mga saserdote, mga relihiyon ang ibig sabihin, mga mangangaral na nagsisihamak ng aking pangalan at inyong sinasabi, sa ano namin, hinahamak ang iyong pangalan. Ito po ay tanong na nagpapaliwanag. Nagagalit po ang Panginoon Diyos sa lahat ng tao, maging sa tinatawag na gobyerno. Romanos 3:10 hanggang 18. Hindi po ako magsasawang ulit-ulitin sa inyo, walang matuwid, wala kahit isa sa gobyerno man ng tao at lalo sa relihiyon o sa tinatawag na espiritual na gobyerno ng kaluluwa ng mga tao. Mga kapatid, walang gumagalang sa Diyos. Malakias ang wika ng Panginoon Diyos 1:6. Kung iginagalang ng mga anak ang mga ama at iginagalang sinusunod ng mga alipin ang kanilang Panginoon, at kung ako ay ama, nasaan ang respeto sa akin? Nasaan ang pagkatakot sa akin? Ang ibig sabihin, walang rumerespeto sa Kanya, walang sumusunod sa Kanya, hinahamak ng lahat ng tao ang Kanyang pangalan. At ito namang mga mangangaral, sinasabi nila, saan ka namin hinahamak ang iyong pangalan? Hindi ba? Ilan ba ang iglesia na itinayo ng Panginoon Diyos sa siyudad ng Jerusalem ng Judea? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, isa lang. Paano ninyo hinahamak ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Nagtayo kayo ng sarili ninyong iglesia. Iglesia ni Pulano, iglesia ni Pedro, iglesia ni Santiago, iglesia apostolika, katolika, romana, iglesia ng tao, iglesia sabadista, iglesia ni ganon, ni ganyan, ni ganito. Hinahamak ninyo. Hindi ninyo nire-respeto ang pangalan ng Panginoon. At yun nga lamang pangalan, literal Jesus Christ, lagi ninyong kung banggitin ninyo yung pangalan ng Panginoon, parang kabarkada lang ninyo. Marami ako naririnig dyan. Mabait naman sa akin si Brother Jesse. Sipin ninyo yung mga kawalan respeto ninyo. Hindi ba ninyo nalalamang banggitin lang ninyo ang pangalan ng Diyos? Nagkakasala na tayo sa Panginoon. Wala kayong kagalang-galang At hindi ba nyo naintindihang sa pangalan ni Kristo Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod? Filipos 2:10. Ngayon bihira ka nang makakita ng iglesyang nananalangin ng mga membro na nakalod. Puro nakatayo mga kapatid at mga magulang hindi ba totoo yan? At kung lumuhod man ng mga tao na yan,
Sa halip na pasalamatan, purihin, sambahin ang Panginoong Jesucristo, sino pinupuri, sino sinasamba? Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Aba, Ginoong Maria, ina ka ng Diyos, lubos kang pinagpala. Uy, Panginoong Jesucristo ba yan? Mga kapatid at mga magulang, ito ang dahilan kaya ibinabangon ang paksang ito. Mga tagapakinig po namin, ano po ang isa sa napakahalagang gawa ng kabanalan na ninanais ng Diyos na ating gagawin sa harap niya? Nabanggit ko na po, Kapitulo 2, versikulo 10, napaka-importante po ang pagluhod sa pangalan, doon lamang luluhod, sa Kanya lamang iluluhod ang tuhod ng nasa langit, ng nasa lupa at ng nasa ilalim ng lupa. Filipos 2:10, yan ay gawang kabanalan. At pagka lumuhod kayo, yung puntirya ng inyong panalangin, yung puntirya ng inyong pakikipag-usap ay sa Diyos. Hindi kay Birhen Maria, hindi kay Francis, hindi kung kani-kaninong matagal ng mga patay na mga dinidiyos at sinasanto ninyo. 2:11 ng Pilipos. Bakit? Sa pangalan lang ni Jesus natin iluluhod ang ating tuhod upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Napakaganda, mga kapatid. Bakit sa pangalan ni Kristo Jesus lamang tayo luluhod at mananalangin, makikipag-usap, hihingi ng kapatawaran at sasambahin natin siya, mga kapatid, upang sa pangalan ni Jesus ipahayag ng lahat ng dila ang kaluwalhatian ng Diyos. Anong ibig ipakilala nito? Si Kristo po ang Diyos. Hindi po ninyo maluluwalhati ang Diyos kung hindi po ninyo kikilalanin ang pangalang Kristo Jesus. Kung sasabihin ko, ako'y may Diyos, mga kapatid at mga magulang, ilan ba ang Diyos, kapatid na si Rilo? Iisa lang. Sino nga ang Diyos? Ang daming Diyos. Yung dollar bill, Diyos yan. Salapi, yan ang unang-una, Diyos ng sanlibutan dito sa lupa. Yung ginto, yung pilak. Yung mga birhen, yung mga santo, santito, yung mga papa sa Roma, mga Diyos yan, mga Diyos-Diyosan yan. Mga kapatid, sino ang Diyos? May nakakita ba sa Diyos? Wala. Walang mata na nakakita sa Panginoon Diyos. Bakit? Walang laman, walang buto, pero nang magkatawan tao. Siya nga po ang Panginoong Jesucristo, nakilala ko ang Diyos. Kaya nga, pag ako'y lumuhod sa pangalang Kristo Jesus, naipakikilala ko sa lahat ang pagluwalhati, ang pagpupuri, ang pagsamba. Sa Kanya, siya ang tunay na Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, anong katunayan pa na walang ibang Diyos kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo? Huling-huling talata, unang Juan 5:20, nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Tayo'y binigyan ng pagkaunawa. Nagbigay nga po ng halimbawa ang Panginoong Jesucristo nang magparito na upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa Kanya na totoo sa makatwiday sa Kanyang anak. Sino? Na si Jesucristo. Ano siya? Ito ang tunay na Diyos, ang buhay na walang hanggan. Amen. Purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka, Panginoong Jesucristo. Sumayo ang kapurihan, sumayo ang kaluwalhatian. Sa iyo ang lahat ng mga pagpupurit, pagluwalhati, magpakayi kailanman. Amen. At sa 5:21, ang wika ni Apostol Juan, mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Anong ibig sabihin nito? Maliban po sa pangalang Kristo Jesus, ang lahat ng tinatawagan ng tao na hindi Kristo Jesus, ang lahat po ng yan, mga Diyos-Diyosan. Ito nawa ang ipagpala, ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. Mga kapatid,
Ibalik natin ang buong puso, buong lakas, buong pag-iisip at buong buhay na pagrespeto, pagganang, pagsamba at pagluwalhati sa iisang Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. At bago po tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan, gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu. Tunawa ang kanyang ipagkaloob sa ating lahat, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa darating na linggo, kung tayo po ay binubuhay pa. Salamat po sa inyong lahat.